Ate, dito ka muna. Nasaan? Sa harap na lang po. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-23 linggo sa karaniwang panahon at ipinagdiriwang natin ang kaarawan ng ating mahal na Birhen Maria. Ipinapaalala sa atin ni Jesus na ang Ebanghelyo ay hindi lamang isang pagpapahayag na dapat tanggapin, kundi isang pagpapasyang kailangang isabuhay. Kung buo ang pagtanggap natin kay Kristo, siya ang dapat natin unahin pagkaabalahan. Ang mahal na Birhen Maria nawa, ang ating maging huwaran, ang kanyang buhay ay isang paghahandog ng buong sarili sa Diyos. Bilang palimula po ng ating pagdiriwang, magtayo po ang lahat. Simulan po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama
at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin ng lahat. At sumayin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikadalawamput-tatlong linggo sa karaniwang panahon, at ang puso ng bawat isa sa atin ay labis na nagagalak sapagkat ngayong araw nito ay pinagdiriwang natin ang birthday o ang kaarawan ng ating mahal na Birhen Maria, ang ating ina. Palapakan natin ang ating Nawa sa panalangin ng ating mahal na ina, patuloy tayong makasunod sa ating Panginoon Kristo bilang kanyang alagad at patuloy nating sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa katahimikan ng ating mga puso, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay tayo, inaamin ko kawalan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Wala kayo kumain kami express. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinukop ay tumahayang ngayon sa ikagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, may hangganan ang talino ng tao, lalo na sa pagtuklas ng kalooban at plano ng Diyos. Sa makatuwid, dapat na manalangin ang sangkatauhan upang maliwanagan tayo ng karunungang handog ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Sinong tao ang makatatarok
ng kaisipan ng Diyos. Sino ang makaaalam sa kalooban ng Panginoon? Tapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panungala. Sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino, kung gayon, ang makauunawa sa mga bagay na makalangit? Walang makaaalam ng inyong kalooban, malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan at looban ng inyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang, maiwawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon aming katahanan, noon, ngayon, at kailanman. Oo, ang aming tahanan, oo, ngayon at kailanman. Yaong taong hamoy, bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang isap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Oo, ang aming tahanan, oo, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong hinawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalantad, bulaklak ay nalalagas. Oo, ang aming tahanan, oo, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumulong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon? Kami iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Oo, ang aming tahanan, oo, ngayon at kailanman. Kung umaga ay ipadamaya ang wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang gawain. Oo, ang aming tahanan, oo, ngayon at kailanman. Sa ikalawang pagbasa, nakiusap si Pablo kay Filemon na tanggapin muli ang alipin nitong si Onesimo at ituring ang utusan bilang kapatid. Katulad nito, sinisira ng kaligtasang dulot ni Kristo ang alitan sa pagitan ng mga alipin at mga malaya. Mayayaman ang dukha, lalaki at babae. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinangamamahal ko, ako si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayon nakabilanggo dahil sa Kanya ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya, samantalang ako'y narito sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa iyo, at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin, habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo, upang sa pagbabalik nga'y makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo.
hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitalito. Poon iyong pasikatin, kagandahan ng loobin ng kabutihan mo sa amin. Sumainyo ang Panginoon. Asiri. Pagbasa mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Pumarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak at mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay na higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin, ay di maaaring maging alagad ko. Kung isa sa inyo yung babalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayuhin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salapin may pagpatapos iyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman may patapos. Siya'y kukutsain ang lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari ang makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 2,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang Panginoon Jesucristo. Magsiupo na. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wow, ang dami-dami nyo, tapos ang hina nyo sumagot. Magandang umaga po sa inyong lahat. O yan, nandiyan po pala kayo, no? Batiin ninyo yung mga katabi ng magandang umaga. At nitiyan ninyo ng bonggang-bongga. Mga kapatid, batiin naman natin ang ating mahal na ina. Sabay-sabay tayo, sabihin natin, Happy birthday, Mama Mary! Happy birthday, Mama Mary! Ayan, para po natin ang ating mahal na ina. Ngayon po ang birthday ni Mama Mary, September 8. Kayo ba? Alam niyo kung kailan ang birthday ng mga nanay ninyo? Talaga? Mamatay man yung katabi niya? Mahalaga na alam natin yung birthday ng ating mga ina. Kasi kung minsan, kapag nakalimutan natin yung birthday nila, nagtatampururot sila, di ba? Mga nagdaramdam, nagtatampo, hindi nakalimutan ako ng anak ko, birthday ko. Diba? Simpleng pagbati lang sa mga ina, eh sapat na. Hindi sila naghahangad ng malaking regalo. Diba? Yung batiin natin sila, tawagan natin sila, diba? Sabat na yun. At kung meron tayong pahanda sa kanila,
bonus na yon para sa kanila. Mga kapatid, ngayong kaarawan ng ating mahal na ina, ano ang regalo ninyo? Ano ang regalo natin kay Mama Mary sa kanyang birthday? Ano kaya ang gustong regalo ni Mama Mary sa kanyang birthday? Simple lang. Ganyan ang mga ina, simpleng regalo. At ano yung regalo na ni Mama Mary mula sa inyo ngayon? Yung ilalaman ng ating Ebanghelyo. Ano yung ilalaman ng Ebanghelyo? Na tayo ay sumunod sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Yan ang mission ni Cristo. Yan ang mission ni Maria. Ang mission niya ay tayong lahat ay mailapit sa kanyang anak. Tayong lahat ay maging tagasunod ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang buong buhay ni Maria ay buhay pagsunod kay Kristo. Yan ang kanyang gawain. Siya ang kauna-unahang tagasunod ni Kristo, ang una at number 1 na disipulo ni Kristo. Kaya nga, kung merong nag-iisang tao at may tanging pagmamahal kay Kristo, ito'y walang iba kundi ang kanyang ina. At nais ni Maria na tayo, na tayo na kanyang mga anak, ganun din tayo. Kung paano si Maria nagmahal sa kanyang anak, tayo rin ay tularan natin ang pagmamahal na ibinigay ni Maria. Paano ba yung pagmamahal na ibinigay ni Maria sa kanyang anak ng ating Panginoong Jesucristo? Alam naman natin kung paano magmahal ang isang ina. Amen? Kasi halos marami dito ay mga nanay. At alam niyo kung paano kayo magmahal sa inyong anak. Diba? Handa ninyong talikuran ang lahat-lahat para sa inyong anak. Amen? May iba sa inyo, may magandang trabaho, may magandang naghihintay sa kanya, pero nung siya'y nagkaanak, tinalikuran yung trabaho. Di ba? Ipinokos ang sarili sa pagiging nanay. Di ba? Ibinigay ang lahat, tinalikuran ang lahat para sa kanyang anak. Alam niyo, ganyan ang nanay. Ibibigay niya ang lahat-lahat para sa kanyang minamahal na anak. Handa siyang magsakripisyo para sa kanyang minamahal na anak. Siguro naranasan ng iba sa inyo. Diba? Yung isusubo mo na lang, ibibigay mo pa sa iyong anak. Naranasan niyo po yun, mga nanay? Yung isusubo niyo na lang, ibibigay niyo pa sa iyong anak. Halimbawa, kumakain kayo at kakaunti lang yung pagkain ninyo. Sinong pinapauna ninyo? Yung mga anak. O anak, kumain na kayo. Tapos sasabihin ng nanay, ay sasabihin ng mga anak, mahal, sumabay ka na sa amin. Alam ng nanay, kaunti lang yung pagkain. Sasabihin ng nanay, mauna na kayo. Busog ka. Diba? Pero sa totoo, gitong yun. Sarap yung gitong. Gitong yun. Diba? Nakakalungkot lang. Yung ina, binibigay niya ang lahat sa kanyang anak. Tinaligdan niya ang lahat para sa anak. Nakakalungkot. Pag lumaki yung anak, tinatalikuran yung kanyang ina. May mga ganyan anak, no? Tinatalikuran yung kanyang ina. Natitiis yung hindi pagsinin yung kanyang anak, ay yung kanyang ina. Natitiis yung sabot-sabutin yung kanyang anak, ay yung kanyang ina. Diba? Nakakalungkot yan. Tularan natin ang ating mahal na Birheng Maria. No? Siya ay sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo, napakaraming titulo ni Maria. Ang dami nating tawag sa kanya. Our Lady of Miraculous Medal, yung ating patron. Immaculate Conception. Ang dami. Mother Perpetual Help. Our Lady of Fatima, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Lourdes. Ang dami-dami. Minsan nga, minsan nagdarasal dahil bumabaha at lakas-lakas ng ulan. Sabi sa kanyang panalangin ng isang ginang, mahal na Birhen ng Lourdes, sabipin po ninyo, tulungan po ninyo ang mahal na Birhen ng Fatima. Para magkaiba sila, pero minsan lang yung gano'n. At sa dami ng katawagan kay Maria, alam niyo kung anong pinaka-natatangit, pinaka-dakilang tawag natin kay Maria. Nasa kanya mismo nang galing. Ano ito? Di ba nung si Maria ay dinalaw ng anghel? At sabi sa kanya, Maria, bukod kang pinagpala sa ubahin lahat. Ikaw ay maglilid, manganganak ng isang lalaki, tatawagin Jesus. Anong sabi ni Maria? Ako ay abang alipin ng Panginoon.
Nahulog Magandang yung gawa loob sa kayo dyan. akin ang iyong sinabi. Si Maria ay abang alipin ng Panginoon. Yun yung pinakagatilang titulo ni Maria na siya mismo ang nagsabi at nagkabit sa kanyang pangalan na siya ay abang alipin ng Panginoon. Bagamat siya ay ina ng Diyos, pwede siyang magmalaki. Ina siya ng Diyos eh. Natatangi siyang babae sa lahat ng mga ina. Siya ang pinaka-the-best, pero pwede siyang magmalaki. Pero sabi niya, ako ay abang alipin ng Panginoon. Siya ay ina at siya ay tagasunod ng kanyang anak. Nangyayari ba yan ngayon? Na ikaw ay ina, tapos ikaw sumusunod sa iyong anak? Nangyayari yan. Diba? May mga ina ngayon, utusan niya yung kanyang anak, bumili ka nga ng suka sa tindahan, sasabihin lang, tama yan na, nag-ML pa ako eh. Tapos, anak, bumili ka ng mamaya, hindi pa ako tapos eh. Ano gagawin ng nanay? Siya na rin yung gagawa ng utos niya. Di ba? Utos mo, gawa mo. Ayun. Yung nanay ay nagiging tagasunod ng kanyang anak. Minsan pa nga, sa bahay mas nasusunod pa yung anak kaysa sa ina. Di ba? Kung magsutusan ng anak, hindi na bonggang-bongga. Parang nasusunod siyang sigilan kaysa sa nanay niya. Di ba? Pero pagdating sa ating Panginoon Jesucristo, hindi ganun yung kamalayan. Bagamat siya ay ina, siya ay tagasunod ni Kristo sapagkat alam niya simula pa na siya ay abang alipin ng Panginoon. At sino itong abang alipin ng Panginoon, di ba? Nung binati siya ng anghel, alam niya na siya ay alipin ng Panginoon at bilang alipin ng Panginoon, yun yung namumuna sa kanyang buhay. At alam niya yung kanyang dinadala sa sinapupunan na hindi simpleng bata. Ito ay anak ng Diyos at dahil ito ay anak ng Diyos, ito ay Diyos at Panginoon. Naalala natin sinabi ni Elizabeth nung siya'y tumalaw. Nung tumalaw si Maria kay Elizabeth, sabi niya, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Alam ni Maria na yung kanyang anak ay ang kanyang Panginoon. Bagamat siya ay ina, sumunod siya sa kanyang anak. Siya ay abang alipin ng Panginoon, tagasunod ng Panginoon. At dahil siya ay abang alipin ng Panginoon, isinangtabi niya yung kanyang sariling kalooban. Kundi ang nauna sa kanya, ang kalooban ng Diyos. Ano ba yung unang maraming kalooban ni Maria? Di ba nakatakda siya ikasal kay Jose? Ilang kembot na lang, ikakasal na siya kay Jose. Pero, natagpuan siyang nagdadalang tao. Hindi kay Jose, kundi sa Panginoon. At alam naman natin, sa mga may malapit na ikasal, bonggang-bonggang ang plano yan. Wala pa yung kasal, puno-puno na sila ng plano. Dito kami mag-honeymoon, no? Ganito yung kakainin nila, dito kami. Ang daming plano na mga kinakasal. No, na mga ikakasal. Ganito yung bilang ng kanilang anak. Pero kay Maria, marahil gano'n na rin yung kanyang kamalayan. No? Nang dumating ang balita ng Panginoon, lahat nagbago. Isinantabi niya yung kanyang sariling kalooban, kundi yung kalooban ng Diyos at namulang sa Kanya. Yan ang tunay na alagad ng Panginoon. Isinasantabi ang kanyang kalooban, tinatalikdan ang kanyang sarili at sumusunod sa Panginoon. Na sinabi sa ating Ebanghelyo, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, kalimutan ng kanyang sarili at sumunod sa akin. Kaya si Maria ang dakilang huwaran ng tagasunod kay Kristo. Kung gusto niyo sumunod kay Kristo, mahalin natin si Maria. Kasi ilalapit tayo ni Maria sa kanyang anak upang mas lalo tayo makasunod sa kanya. Mga kapatid, lahat tayo tinawag ng Diyos na kanyang maging alagad. Lahat tayo tinawag ng Diyos na kanyang maging alipin. Na sinasabi sa ating kalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo kay Filemon, na kung saan itinuturing ni San Pablo si Onesimus, bagamat siya ay alipin noong una ni Filemon. At nung nakilala niya si Pablo, si Filemon ngayon, yung kanyang pagiging alipin ay naging mataas sapagkat hindi na lang siya alipin ng tao, kundi siya ngayon ay alipin na ng Diyos. At tayong lahat ay tinatawag na maging alipin, maging alagad ng Panginoon. At pag sinabing alipin, alam po ninyo, medyo negative ata ang dating ng salitang alipin. Noong unang panahon, yung alipin po sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, kapag ikaw ay alipin, pag-aari ka ng iyong amo. Ganun noong unang panahon ang pagtingin nila sa mga alipin. Kahit siya ay tao,
Siya ay parang material na pag-aari ng kanyang amo. Pero kay San Pablo, sabi niya, bagamat siya ay alipin mo, ngayon siya ay alipin na ng Diyos. At ang alipin ng Diyos ay hindi lang basta-basta pag-aari ng Diyos, kundi siya ay kaibigan ng Diyos. Kaibigan kay Kristo. Yun yung tawag sa atin ngayon. Tayo ay tinatawag ng Panginoon bilang kanyang alipin, bilang kanyang mga kaibigan. Ang tanong, madali bang sumunod kay Kristo bilang kanyang alipin, bilang kanyang kaibigan? Nakita natin sa ating Ebanghelyo, ang daming sumusunod sa kanya. Siguro mas marami pa sa inyo. At nilingon niya yung mga tao, hinarap niya yung mga tao, sabi niya, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, kailangan pasanin niya ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. At hindi karapat-dapat sa akin ang nagmamahal sa kanyang ina, sa kanyang ama, nangigit sa akin, sa kanyang kapatid, sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kaibigan, nangigit sa akin. Ito yung requirement ng Panginoon upang tayo maging tagasunod si Kristo, na dapat higit nating minamahal ang Diyos kesa ano pa mang bagay. Kahit na yung ating mga magulang, kahit na yung ating mga anak. Tanging sa Diyos ang pinakamataas na pagmamahal upang tayo ay maging karapat-dapat na tagasunod sa Kanya. Alam po ninyo, sa totoo lang, madaling sumunod sa mga taong madalas nagdudulo sa atin ng kabitawaan. Di ba? Yung mga nanay madaling sundin kasi minamahal nila tayo, nagbibigay sila sa atin ng mga magagandang bagay. Yung mga tatay, ganoon din, yung mga kaibigan, ang daling sundan. Di ba? Kasi nagdudulot sila sa atin ng kaaya-ayang bagay. Kung minsan nga, napapabarkada pa tayo kasi ang sarap nilang kasama. Di ba? Pero sa ating Panginoon sa Kristo, ibang-iba, mahirap sumunod sa Kanya. Kasi hindi agad-agad kagandahan, hindi agad-agad kaligayahan. Sabi na, ang sino mang nagnay sumunod sa akin, kailangan pasanin ng kanyang krus at sumunod sa akin. Sino sa inyo ang gusto ng krus? Sino sa inyo ang gusto ng kapighatian? Sino sa inyo ang gusto ng problema araw-araw? Sino sa inyo ang gusto ng pasakit araw-araw? Kung minsan nga, di ba, ayaw ninyo, iniiwasan natin ang problema, iniiwasan natin ang kapighatian, iniiwasan natin ang mga pasakit sa buhay. Kaya nga kung minsan kapag yung asawa mo, pasakit na sa buhay, nung sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, kunin mo na sa Panginoon. Kinuha ba ng Panginoon? Hindi. Mas lalo pa naging problema. Kasi hindi mo kaya yakapin eh. Hindi mo kaya pasanin. Diba? Tinatakasan natin ang krus. Kaya kung minsan, hindi tayo makasunod kay Kristo. Bakit? Yung kondisyon niya, yung pasanin yung krus, ayaw natin ang krus. Diba? Ayaw natin yan. Pero ito ang tanging imbitasyon sa atin. Ito ang tanging daan upang tayo ay maging tunay na tagasunod ni Kristo. Ang krus ay daan upang tayo ay maging alagad ni Kristo. Nais niyang iparamdam sa atin ang bigat ng krus upang maging kaisa natin siya sa kanyang pusong kalooban. Tingnan natin si Maria. Si Maria ay dakilang huwaran ng pagpapasa ng krus, pagyakap sa krus ng buhay. Nakita natin sa Kalbaryo si Maria, sa simula't-simula pa sa pagpapakasakit ni Jesus, kung paano si Maria sumunod kay Kristo hanggang sa bundok na pinagpakuan kay Kristo. Bagamat si Kristo ang may pasan-pasan ng krus, sa kaibuturan ng puso ni Maria sa kanyang kalooban, pasan-pasan din ni Maria ang bigat ng krus ni Kristo. Kung paano si Jesus nahihirapan sa bigat ng kanyang kasama, ganun din si Maria nahihirapan sa pinapasan ng kanyang anak. Sinong ina ang hindi mahihirapan na makita niya ang kanyang anak na nahihirapan? Di ba? Maraming nanay sinasabi nila, kapag yung kanilang anak may sakit, kapag yung kanilang anak may karamdaman, may pinagdaraanan, sinasabi ninyo, Panginoon, pwede ba ako na lang? Di ba? Sinasabi niyo mga nanay, kapag yung mga anak niyo nahihirapan, Panginoon, pwede ba ako na lang? Katulad ni Maria,
ganyan din marahil yung kanyang panalangin. Kung pwede ako na lang ako pasan ng kanyang krus. Kaya si Maria ay humarang ng tagasunod ng ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, sabi sa ating Ebanghelyo, walang nagtatayo ng tore na hindi mo nauupo, titingnan ng kanya kung may sapat siyang salapi upang mapatapos ang tore. Walang makikipagdigma na meron 10,000 kawal laban sa 20,000 kawal. Alam niyang matatalo siya kaya siya makikipagkasundo. Sa pagsunod sa ating Panginoon Kristo, kailangan din nating pagnilayan. Kung kaya ba natin talaga sumunod sa Kanya. Marami sa atin sa paghan ng krus, sumuko na. Diba? Ang daming sumusuko, no, sa problema, ang daming sumusuko sa pagpasan ng kanilang krus. Bakit? Kasi wala sa kanila yung karunungan ng Diyos. Sabi nga sa ating unang pagbasa, hindi natin tarong ang karunungan ng Diyos. Ito yun. Hindi natin tarong ang karunungan ng Diyos. Pero may isang tao na pinagkalooban ng lahat ng kanyang karunungan. Kinasiya ng Espiritu Santo na siyang sinabi sa ating unang pagbasa. Mula sa sulat ng karunungan, may iba ay pinamalas ng Diyos ang kanyang karunungan sa pamagitan ng pagpupuspos ng kanyang banal na Espiritu. At sino yun? Si Maria. Diba? Nung siya ay dinalaw na ay sabi sa kanya, papanawag sa iyo Espiritu Santo at ikaw ay magdadala ng isang anak na lalaki at siya tatawagin mo siya. Nung si Kristo ay nung si Maria ay kinasiyan ng Espiritu Santo, tinanggap niya ang karunungan ng Diyos. At sino itong karunungan nito? Si Kristo mismo. Kaya nga, yung karunungan na ito ang nagbigay kalakasan sa kanya upang mapasan niya ang kanyang krus. Mga kapatid, kayo rin, na may mga pinapasan ng krus ngayon, tanggapin ninyo si Kristo ang karunungan ng Diyos upang makayanan ninyo ang lahat. Madapaman kayo sa bigat ng krus na dinadala ninyo ngayon, makakabangon kayo. Bakit? Kasi si Kristo nakabangon. Mabigatan man kayo, mapapasan pa rin ninyo kapag nasa sa inyo si Kristo. Mga kapatid, tandaan po ninyo, bilang mga alagad ng Diyos, hindi kayo nag-iisa sa pagpapasan ng inyong krus. Kasama ninyo si Kristo at si Maria. Nais ng Diyos, magpasan tayo ng krus upang katulad ng kanyang naranasan pagkatapos ng krus, may tagumpay, may kaginhawaan upang maranasan din natin ang kaginhawaan dulot ng pagpapasan ng ating krus. Si Maria, pinasan niya ang krus kasama ng kanyang anak. At anong ginawa sa kanya ng Diyos? Sa kanyang kamatayan, parang siya ay natutulog lang, iniakit siya ng Diyos sa kalangitan. At doon sa kalangitan, ang gantimpalan niya, siya ay naging reyna ng langit at lupa. Mga kapatid, pasanin ninyo ang inyong mga krus. Sa bandang huli, tatangsahin ninyo ang gantimpala ng Diyos. Amen. Magsitayo tayo, sumasampantala ako sa Diyos sa mga kapalaran ng Diyos. Ay maliwanag na langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya alam ng Espiritu Santo, ipinapanak si Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na patay ni Libing, nanao sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw ng buhay ng paguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula paririto at huhugog sa nambubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal at simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Gumulog tayo sa Diyos, nabigyan niya tayo ng lakas at pagkatyaga upang makapamuhay tayo may matatag na pananampalataya at maging tapat na tagasunod ni Kristo. Sa bawat kaibigan ng ating tutugon, Panginoon, Ikaw ang aming lakas, dinggin mo kami. Panginoon, Ikaw ang aming lakas, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating
kasimbahan. Biyayaan nawa sila ng Diyos ng kalakasan upang patuloy silang maging gabay at tagapagtanggol ng kawan ni Kristo. Manalangin tayo. Para sa mga namumuno sa ating pamahalaan, patuloy nawa silang maglingkod tungo sa ikabubuti ng lahat at ikauunlad ng pamayanan. Manalangin tayo. Para sa mga nagnanais sumunod kay Kristo, maging matatag nawa sila sa gitna ng tukso at suliranin sa buhay. Lagi nawa nilang isipin na kasama nila ang Diyos. Manalangin tayo. Para sa mga kabataan, buksan nawa nila ang kanilang puso't isipan upang matanto nilang ang Diyos ang dapat mahalin ng higit sa iba. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa kalikasan, maging mabuting tagapangalaga nawa tayo ng kaloob na ito ng Diyos upang maiwasan ang lubos na nakapipinsalang kalamidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at personal na intensyon nila. Jeffrey Conghun and family, De La Cruz family, Prudencio Ducos and family, Mindy Valdez, Harold Mateo, Humphrey Brian Mateo, Mateo family, Mendoza family, Sarmiento family, Stella Parker and family, Daniel F. D. Guzman, Cherry Mel S. Enoch, Revis Garden, Bondok Garden, Jason Bidon, Angela Abion Domingo, Tessie Pigara and family, Virgilio Volante and family, Mr. Penera family, Pelaez family, Mandalihan family, Bernal family, Fernando family, Carmen Acosta and family, Zeddy Gallardo, Emilio Gallardo Jr. at Giovanni Miguel Parales. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa biyaya ng buhay nila, Mercy Laida, Evelyn Padillo, Maria Katrina Faith Bey, Abigail Palomo, Rachel Macalino at Gerald Quinoa. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa nalalapit na licensure examination for professional teachers, nina Sharina Joyce Parales at Carla P. Sagarino, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang aming lakas, tingin mo kami. Para sa mabilisang paggaling nila, Merlita Valencia at Zedric Van Sansano, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang aming lakas, tingin mo kami. Para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Macaria Monte Castro, Lizardo Alejandro, Gloria Alejandro, Jimmy Alejandro, Mamerto Garcia, Chody Samadan, at Narciso Bantilan Sr., manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ikaw ang aming lakas, tingin mo kami. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating mga puso, idalangin natin sa Panginoon ang ating mga pagsariling kaibigan. Panginoon, ikaw ang aming kalakasan. Tingnan mo ang mga panalangin ng iyong sambayanan na nagsusumikap na sundan ng iyong mga yapak. Humiling namin ito sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ating alay ang ating mga handog sa bambanan ng Panginoon. Amen.
Magstayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang mapaghahay natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ngayong kadakilaan ang aming maandugan ng iyong minarapat na aming may alay at may magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ay pinagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunda sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo ay unang aming bigay. Nanganak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mamuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangkan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po. Ang naming banal, dapat kang rin ng tanang tinapang, sapagkat sa pamagitan niyo na aming Panginoon Jesucristo, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawang tinitiko ng iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, malandog ang malinis sa alay para sambahan ng iyong ngalan. Ama, isinasamo namin ang pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kalorito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoon Jesucristo na nagutos si pag-iwang ang misteryo nito. Noong gabi ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon. Inyubot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at amin. Ito ang aking katawan, kaya handog para sa inyo. Ngayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Ulitan niyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang kitang. Ang aking dugo ay bubugos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Pag
Ginugunitan namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbubalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasisalamat, ay aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na pag-alaan nito. Tunghayan mo ang handog nito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami sa salo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapustol ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin ng handog na habang panahon na katagalan sa iyo, tulungan nawa niya kami magkaroon ng iyong tanan. Sa isa ang ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, si San Jose, na kanyang kabiyak na puso, sa isa ng mga pastor, si Santiago, mga martir, at sa isa ng lahat ng mga banal na aming inaasang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo Bartolome, ang kanilang obispo buong kaparian at ng iyong pilinang sambayanan. Lingin mo ang mga kaibigan ng iyong kain na ngayon pinipon mo sa iyong harapan. Ang magmawain, kukupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panagay sulok ng daigdig. Taawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid namin yunao at ang lahat ng lumikha na sa mundo ito na nagtatagay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makarating sa iyong piling at sama-sama magtatamasa ng iyong kanilang walang mali sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat tulog mo sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pangalan at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa pagbibilin ng mga nakagagaling na utos at turo ng Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipangalaw natin ang lakas loob. Samantalang aming pinanandigan ang puti ng araw ng
pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakalisa, ay sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Papaalam ang mga sa kanyang tignan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Marian. Yun yung nisasalok nila yung kulay gold nakasarok ka rin. Dito? Hindi dito nakasarok ka rin. Wala ko dito. Dito. Beg dito. Parang wala. Ay. Uy. Mamaya. Kuya, ito ako maingay, kuya. Ano? Kuya, pwede nga daw po ito. Ano grade mo? 4 po. Anong grade? Anong grade ba pwede? 4. Pag nakapag-communion. Ano ka na? Nakapag-first communion ka na? Ha? First pa lang. Nakapag-first communion. Tayo lulod. Bawal.
tapos na natin sa baba. Okay. Mag-ayos lang ang music. Hugot na huwag natin. Hindi ka gagalaw.
save my life, be my strength. Gracious is the Lord and just, our God is mercy, rest to the weary, return my soul to the Lord our God, who whispers away. I love the Lord. I love the Lord. He's filled with compassion. Trabaho. Wait na natanong kasi sa akin. Hindi ako nag-reply agad. Akala ko unit owner kasi may nabigyan ako ng number ko bago ko magkaroon ng papan. Ay, paano yung Oo, hindi ko kasi nabos sa spam. linggo pati pa may pasok. Sacrifice for praise and Ang aming mapagmahal, kaming pinapagsado mo sa iyong salita at biging na banal ay iyong pinilarapan sa inyong binubuhay. Pag-indapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpala sa walang hanggan. Amen. Dahil ngayon ay kaarawan ng ating mahal na ina, sabay-sabay natin siyang kawitan ang isang kawitin nararapat para sa kanya bilang pagbati at pagpapasalamat sa ating mahal na ina sa kanyang patuloy na pagdalangin para sa ating lahat. Pagkakataon
ating lahat, maraming salamat po sa pagdalo sa pagdiriwang natin ngayong araw. Pagkatapos po ng ating misa, inaanyayahan po namin kayong lahat na huwag muna po sana tayo umuwi para po sa ating munting celebration po para sa birthday ni Mama Mary. So kung nasa kung saan po kayo nakaupo ngayon, dyan nandito kayo para po lahat po tayo ay makasama po namin kayo sa pagdiriwang natin sa birthday ni Mama Mary. Yun lamang po at maraming salamat po. Salamat po sa lahat ng mga nagtitip sa atin, sa mga nagtitip ito, sa mga nag-alay. Maraming salamat po sa inyo. At lalo tigit sa inyong lahat ng mga nagsimba. Maraming salamat po sa inyong presensya. Palapakan natin ang bawat isa. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan at kaligayahan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayo lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, kumain kay kaglayang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Banking. Oo. Yung paa, hindi pa tayo sa kabila pa. Ano gagawin natin? Ay. Ano? Ay, teka, i-ready ko na yung medal mamaya. Bakit ka tayo, Ana? Diba? Yung isang paa nakaganon na doon, baka biglang matumbal yung isang paa ng lamesa. Nakaganon siya. Saan po? Yun doon po ang katabi ni Mama Mary. Nakaganon po siya, nakatagilid po. Baka po bumagsak. Dito naman? Hindi po eh. Saan po ba? Yung paa ng isang lamesa, nakatabi ni. Ay, pero... Nasa right side. Nakita ko pa sin... Asa mo? Saan? Doon? Good morning po muli. Maraming salamat po sa mga nag-stay. At we would like to acknowledge po the presence of Congressman Dalpuno. Thank you po sa support po sa Garden of Prayer. Palakpakan mo. Excuse me po. Padaan yun. Good morning po. Sa pinakamamahal kong ina, hindi ko alam kung saan nagsimula o paano nagsimulang makilala kita bilang mahal kong ina. Palagi kitang nakikita, palagi kitang nadadaanan. Bata pa lamang ako at walang muwang. Palagi kitang nasisilayan. Sabi ni Mama, Mama rin raw kita. At sa aking pagtanda, habang pinikilala ka bilang ina, lalo pang gumaganda ang buhay. Napakagandang mabuhay na may isang inang umaantabay. Inang Maria, tunay ngang napakaganda ng buhay.
introduction ng Market Prayer. Magandang umaga po at welcome sa ating pagdiriwang ng masagana at maligayang kaarawan ni Maria. Ready na po ba kayo? Ready na po ba? Parang yung mga bata lang ready, yung mga mamis hindi nice, Sir Gab. Napilitan ng Cuba dahil gusto ng mga bata kaya nag-stay. Congrats. Bago po tayo mag-start, tanungin ko lang po sana kayo, ano po ba yung pinaka-best part ng buhay natin? Mami, pinaka-best part po, nung ngayon po bang matanda na kayo, dalaga, ano po? Ang pagkabata. Wow, si Mami yung best part niya daw yung mga